So dito tayo sa international area kasi kainan nila dito. Need stop. Okay, super lala. Picture ng mismo arrivals whole area. So ay ganyan, nakikita ko to sa vlogs yung statue na yan na parang residential area. So hello guys! I'm back again with another video at ngayon po sa vlog na to atin pong matutunghayan. Tayo po'y pupunta sa ating 21st country, which is isa din po siyang bansa dito sa Central Asia. And nabasa niyo naman sa title, tayo po ay pupunta sa Tajikistan. And yes, you heard it right. And actually, yung Tajikistan yun ang pinaka-underrated country dito sa Central Asia na talagang openly sa tourist sa mga Pilipino. Okay, bakit ko nasabi? Kasi kapag, alam nyo, to be honest itong Tajikistan part dito sa Central Asia natin, yung medyo nahirapan ako mag-research. Bakit? Kasi wala po silang wala silang Yandex, wala silang Uber, wala silang Grab, wala silang ganyan. So, aasa tayo sa mga taxi, ganyan. Ganun po talaga, okay? So, meron din sigurong bus, pero napaka-limited talaga ng mga source ko. Nagbasa na ako ng mga forums, nagbasa na ako ng mga kung ano-ano. Guys, kahit yung mga ibang turista, nahihirapan din sila na nakikita ko dun sa mismong mga forums. Sinasabing ganon, hindi daw gumagana yung ganito. Meron pa silang mga sinasabing application na pwedeng gamitin pero hindi daw gumagana. Kaya yun po. Actually, dun sa mismong SIM card na binili natin, sa eSIM na binili natin, wala din po dong Tajikistan. So, bibili din tayo dun ng physical SIM or eSIM kung ano pa man ang available dun. Kaya talagang ano to guys, itong mismong trip natin so far, ito yung pinaka nahirapan tayo sa buong mga travel history natin kasi super konti talaga. Yung mga vlogs na napapanood ko, so far, wala pang gaanong ako nakikitang mga Pinoy na nagre-review dito sa Tajikistan. Pero meron po ako napanood, don't get me wrong, napanood ko si Kenneth Lim, tapos si Escape Manila vlog, which is, yung iba doon hindi sa Dushanbe, tayo kasi Dushanbe, which is yun yung pinaka-center, okay? So, doon tayo kasi pupunta, and I'm so excited din explore yung mismong lugar, and abangan natin kung ano yung mga sa buong Central Asia trip natin. Dito ko actually, to be honest, kinakabahan sa Tajikistan. Though, I think parang safe naman kasi napapanood ko sa TikTok, malilinis naman yung mismong daan, ganyan. So, Lord, guide me. Guide us. Check out na po tayo. And also, gusto ko lang i-share sa inyo na nag-book po tayo ng ating flight. And yes, flight po. Nag-book tayo from Almaty to Dushanbe. So, Air Astana po ang sasakyan natin. Ang halaga ng flight natin is 6,330 pesos. And yes, ang biyahe po ay 1 hour and 50 minutes. O, diba? Medyo malayo din siya. So, yun. And tara na, I'm so excited na kinakabahan, to be honest. Guys, so nakasakay na tayo ngayon sa Yandex and 26 minutes yung biyahe natin. And ang babayaran po natin ay 2,980 tenge. So, ito, hindi pa ito yung pinakamura, okay? Merong mas murang option kasi iba't ibang level yung sasakyan. Itong kinuha ko, Comfort Plus, para malaki. Tapos, para comfortable ako. And if ever, merong mas mababa, 2,000 tenge lang yung mismong halaga nun. Kaya lang kasi, ang experience ko, meron pong mga parang nagmamaneho dito sa mismong bansa na ito na nag-yoyosi sa mismong loob. So, naano na ako doon kapag hindi Comfort Plus, nag-yoyosi yung iba. Kaya ang ginawa ko, Comfort Plus na lang ako lagi. Super konti lang naman ang difference. And medyo malayo din yung airport dito sa atin. 12 kilometers. So, mura na rin ang 2,980, diba? Ito yung conversion lalagay ko sa screen. Okay, andito na ngayon tayo sa Almaty International Airport. And ayan, napakita ko lang sa inyo yung departures area ng international, okay? Doon po, domestic sa side doon. So, dito tayo sa international area kasi sa Tajikistan naman na tayo pupunta. Ever kung kayo pa pupunta kayo ng Astana, from here naman sa mismong Almaty, doon kayo sa domestic. Ayan. Let's go! Nyo, kumpara noong first full day natin dito at first day natin yung mismo nag-arrive tayo, medyo mainit na ngayon kumpara noong una. Ba't ganun? Okay, so ito pala itsura dito. Cool! Atin ngayon yung Air Astana. Yung mismong tinginan ng mismong flight. So, 7:20 flight natin, Dushanbe, KC131, counter 18 to 25. Number dito. Ayun yung number tabi ng screen. Ayan po, may kainan dito. Mayroon ditong Costa Coffee. May airport museum. Tapos ayan, welcome to Almaty International Airport. Very onti lang yung tao, no? Ramdam na ramdam ko ba na hindi tayo matatraffic dun sa mismo immigration, ganyan. Dito tayo, Air Astana. First time natin sumakay ng flag carrier ng Kazakhstan. Hindi naman tayo super aga, ba't walang tao, no?
nakakatuwa. Yung 20.2 kilos lang pala yung maleta natin. Kasi alam nyo, usually mga flight, 23 kilos lang, ganyan. Kapag within Central Asia, kaya medyo nahirapan ako. Buti na ng 20 kilos pa. Kaya, for the for the laundry levels, puro mga makapal pa naman yung mga dala natin. Buti na nagva-vacuum tayo, guys. Okay, so dadaan na tayo dito. And I think, scan natin yung boarding pass natin and passport. Mga proseso na papakita ko sa inyo. Gagawin nyo dito if ever kung pabalik kayo ng Manila dahil international flight din yun. Okay, so nakatapos na tayo dun mismo sa security check area. And alam nyo, ang higpit nila. Like, literally ang higpit dahil inisa-isa po yung laman ng bag natin. Like, kinuha yung camera, kinuha yung power bank, kinuha yung bidet, kinuha yung laptop, pinabuksan yung laptop, ganyan. Ang higpit. Like, inisa-isa talaga. Ganun po. So, if ever, wag na lang siguro kayo matakot. Kaya binibigyan ko kayo ng at least, tawag doon? Hindi warning eh. Binibigyan ko kayo ng kaalaman na gagawin nila yon. And hindi silang mingitip. Yung mga iba, yung immigration officer niya, mabait, ganyan. Pero yung nag-check sa security, yun ang medyo hindi po umingit eh. Tignan niya, may duty free dito. And puro mga alak, pabango yung nakikita ko. Boarding gate, ayun as you can see, super lapit lang. And grabe, ang liit lang pala niya. Check yung mga shop. Para lang makita ko kung ano yung mga kakaiba, ganyan. Meron pa tayong pwedeng bilhin. Uy! Magnet! Meron ditong magnet, guys, if you want. Yung parang kainan nila dito, Need Stop yung pangalan. And dito yung mismo gate natin, 203A. Ayun yung mga upuan. May mga ganito po sa Almaty International Airport. Ayan. Okay, so, let's sit muna here. Kasi dito yung medyo malamig. So while waiting, ito po, bumili po tayo ng cheesecake and white chocolate mocha. So ito po, ang halaga nito is 2.8. Tapos ito naman ang halaga nito is 3.9. Okay? So 2.8 plus 3.9 is equals to, ilalagay ko na lang dito yung total with the conversion. Dito ngayon tayo sa ating boarding gate. And iniantay na lang natin yung pagpasok. So mayroon pang 10 minutes. And ayun ang ating aircraft. Wait, nakikita nyo ba? Ayan, Air Astana. Guys, nakasakay na tayo. And ayan. So look. Let's go. Yeah, tourist. Do you want to say hi? Tourist. Hi. Tajik friend. Ali? Ali. Guys, so nakatulog na ako. And alam nyo, gusto ko ipakita sa inyo first time ko na experience at nakita. Dito sa side na to, and as you can see, pa-sunset pa lang. Dito naman sa side na to, wala nang araw. Galing na. And also, dito sa Air Astana, meron silang pa Kazakhstan chocolate na ganito kaliit. Meron pa orange juice. And also, meron pa tinapay. Ayan. Actually, maingay dito ngayon. Kaya nagkasalita ako. Medyo maingay ang madlang people. Narinig nyo naman siguro sa background. Taste test ng pagkain nila. It's giving empanada vibes. Ganon. Hindi ko ma-identify yung palaman. Okay, tikman na natin ito muna. Alam niyo ba, yung binili natin ganito, hindi natin tinikman. Bala ko siyang iuwi sa Pilipinas. Yan. Parang siyang Hershey's. No more like ma-dark chocolate. Tigas. Palabas na tayo sa ating 21st country, ang Tajikistan. Okay, so ito yung itsura ng mismo airport, yung palabas. Saan ba? I-exit. Let's go. So, Dushanbe, please be good to me. Be good to us. Wait, English yan. Parang immigration na to. Babay na muna, babalita akong kay mamaya. So guys, grabe, super lala dito. Napakahaba ng pila, like super. Hindi ko ma-videohan doon sa mismo immigration part. Kasi parang times 8 times 5 ng pila sa naiya natin. So ngayon, ngayon ako nakita doon na sign. Ito nakalagay, CIP Lounge. Ito po. Ayan, so dito merong free wifi. Makakaskip kayo ng line. Makukuha niyo yung luggage nyo agad. And $30 daw yun. Okay? Ito yung itsura ng lounge, guys. Ayan, tignan nyo. O, diba? So parang merong passport control dito na ganyan. Tapos ito yung mga orasan.
Diba? Okay guys, so buti nakita ko siya. And basically, ito mismo, ngayon na figure out ko na lahat, aside from VIP area to, is magbabayad nga kayo ng 30 USD. So, ilalagay ko dito yung mismong conversion niya. So, ang perks nun is makakaskip kayo ng line. Tatatakan nila yung mismong passport nyo, kukunin nila. Tapos, kukunin nila yung luggage nyo. Then, meron kayong special exit. Ito ang special exit. Ayan. And dito sa lounge na to, walang pagkain. Walang tulad sa lounge natin sa Pilipinas. Pero, merong toilet. And of course, may free wifi. Kaya, kumbaga, makakakuha kayo ng free access na ng mga ganun. I mean, kasama na yun sa mga bayaran nyo. And, nagulat ako nung una kasi nung pumasok ako dito, like, hindi ko kasi maintindihan yung mga ibang salita nila. So, pumasok ako, binigay ko lang itong mismong passport. Then, nung pagbigay ko itong mismong passport is, natakot ako nung una. Dahil, syempre, hindi natin alam. Bigla ko lang binigay itong mismong passport. Tapos, kinuha na nila to, pagbalik nila, may tatak na. Okay? So, in short, parang fast track to yung ginawa natin. Okay guys, so nakalabas na po tayo dito sa mismong arrivals hall area. At kapag ka nag-CIP lounge kayo, dito yung mismong exit nyo. And sa tabi niya, dito, makikita nyo dito, meron ditong ATM. And nag-withdraw lang tayo ng 2,000 sa pera nila. And napakadali lang naman. At GCash card yung ginamit natin. And so far, okay naman. Hindi naman nagka-problema yung GCash. Picture ng mismo arrivals hall area. So, ayan yung parang president ata nila na nakikita ko din sa mga TikTok videos na madaming muka all around Tajikistan. Yun, meron po sa ating susundo. Kasi yung hotel natin, meron silang free airport service. Kaya yun, inabail natin yun. Pero free yun, okay? So, if ever kapag kasing tayo ng hotel, pwede nyo din silang i-contact. So, yung WhatsApp number ng Hotel Del Avi, which is yun yung hotel natin. And i-message nyo na sila sa WhatsApp, sabihin nyo gano'n, yung flight nyo ganito, para sunduin nila kayo dito. At least makakatipid kayo, hindi na kayo magbabayad ng taxi going sa hotel. Guys, nakalabas na tayo dun sa mismong Dushanbe Airport. And medyo pinagkaguluhan ako dun sa mismong entrance. Hindi ko na on yung camera. And ayan na yung ating driver. Yun nga lang, hindi pa tayo nakakabili ng eSIM. Kasi parang wala ako nakitang bilihan ng eSIM doon. So ngayon, maghahanap ako ng eSIM online. And then, babalitaan ko kayo, okay? Sabi kasi nung ating nakuusap doon, ang eSIM daw at SIM usually nasa city center. Ayan, let's go na! Ganyan, nakikita ko to sa vlogs yung statue na yan. Na, tayo paalis na. Dushanbe International Airport. Actually, medyo dito, medyo foggy. Or, hindi kaya pollution yan. Hindi ko alam Pero tignan nyo kasi yung medyo hindi malinaw. Totoo nga yung napanood natin sa TikTok. Napakadaming watawat dito ng Tajikistan. Like talagang tad-tad, ganung levels. Simple lang niya, para siyang Manila. And as you can see, pag hindi mga skyscrapers agad yung nandito sa mismo malapit sa airport. And also, yung airport po nila napakalapit lang sa city center. Kaya hindi ganoon kamahal if ever man kung magko-commute kayo. And guys, Hotel Del Avi. Hotel, thank you. Okay. So, bahay vibes pala siya. Ito pala yun. Para kung nasa loob lang ng bahay, ganun. So, diretso na tayong room tour. And parang I think wala tayong kakainan dito. Kasi sa loob ng subdivision, ganung level. So, yung entrance. Diba? Binibenta naman pala sila ditong water. Tas Fanta. Tas Fuse Tea. Sikat na sikat din yan sa Kazakhstan. Ayan. Ito na yung mga rooms. Wow. Okay guys, wala silang lift. Pero tutulungan naman kayo nila. So, ito yung room natin. 203. Diba? It's giving bahay vibes. Wow. Wait, so big. Wow. Wow. Ganda. Ang ganda guys. Guys, ngayon, quick room tour ko kayo dito sa Hotel Del Avi na room natin. And actually, kung ano, yung mismong room natin doon sa Kazakhstan, kung gaano yun medyo masikip, ito po, napakaluwang naman. Like literally, ayan as you can see, napakalaki napakalaki niya talaga. And alam nyo, budget hotel lang to, dito sa Tajikistan. Okay, so ngayon, let's go. Pasok sa mismong pinto, ito po agad ang makikita. And actually, ito yung mismong toilet. And ayan, ang ganda ng toilet, diba? So, ito, meron ditong mirror. Ayan, may sink dyan. Tapos, ito yung mismong shower area. Tapos, meron ditong heater. Then, ayun yung toilet. Though, wala na namang bidet. And ganun din naman sa Kazakhstan. And ito yung, alam nyo ba, iniisip ko sana meron ka akong ganito. Siyempre, maglalaba tayo, ganyan. Tapos, ito, mainit siya. So, if ever isampay natin dyan, mabilis matutuyo yung damit natin. O, diba? So, ayan, mayroon pa silang provided na ganito. O, nag-glade. Na if ever, kapag gusto nyo maging mabango yung mismong toilet, yan. Tapos, may pa-tissue dyan, ganyan. And alam nyo, so far, na-appreciate itong binok natin. Though, parang residential type siya. Parang bahay lang talaga. Like, literally, nakita nyo naman. And, hindi ko na ipakita, pero itinur na pa ng mismo receptionist doon sa mismo baba, sa breakfast area. Pero sa separate video, doon sa kinabukasang video ko na lang maipapakita sa inyo yun. And ito, ayan, ito na yung mismong bed area. Ayan, super simple lang niya.
And dito, ayan, inilagay ko lang dyan yung gamit natin. And as you can see, meron dyan extra storage. Tapos, meron ditong cabinet na kung saan sa loob ng cabinet, meron dyan safety deposit box. Tapos, meron ditong full-length mirror. Ayan, full-length mirror na yan. And dito naman, ayan, meron diyang bathrobe. Tapos, dito po sa side na to, meron diyang working area. So, andyan na yung laptop ko, kinunik ko na. And, ayan, meron TV. Kaya lang, hindi ko maintindihan kasi Russian po. And, ito, meron dito pa water. Tapos, yung saksakan, napakadaming socket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 socket, guys. Napaka-okay. Like, tignan nyo, ganito naman siya. So, hindi nyo na kailangan ng universal adapter dito. Sa Kazakhstan, kailangan niya, pero dito hindi na. Kasi ito yung ginagamit natin. Pwede din dito, ganyan. So, hindi na siya mahirap gamitin. And, ayun yung TV, again, Russian. Kaya hindi ko maintindihan yung settings, ha? Kasi gusto ko sana manood ng YouTube. Kaya lang, bawal. So, ayan, papakita ko sa inyo. Ayun, no? Kikita nyo. Mga ganyan siya. Kaya hindi ko panooran. And ito, napakalaki po ng bed natin. Literally, napakalaki niya. And so far, magiging comfy ako dito, feeling ko. And update ko na lang kayo sa mga susunod na vlogs kung ano po ang ganap. And ito yung mismong, wait, paano ba to? Wait, ayaw basta yung cortina, ayan. So, doon tayo pumasok. Bukas, papakita ko sa inyo ng mas maganda, okay? And, hindi ko na muna tatapusin itong mismong vlog na to. So, isasama ko na din dito yung pagpapakita ko sa inyo ng mismong umagang ganap dito. And also, yung mismong breakfast buffet para makita nyo din, okay? Sabi ko sa inyo, sa separate video ko na lang, pero isasama ko na lang din dito. And yung mismong city tour, bukas natin gagawin yan, okay? So, itong hotel na to, wala itong katabing kahit anong establishments kasi parang nga tayo nasa loob ng village, ganyan. And ito po yung itsura ng mismong menu. Russia na naman. Kailangan na naman gamitin ang Google Translate dito. 24/7 daw po ito. So, if ever ay naman yung presyo, ayan, ito 116 somoni yan. And ito naman 76. So kinumpute ko kasi 200 yung lumabas sa atin sa ATM. So yung 200 somoni is ano siya? Almost 1,000 pesos. I mean more than 1,000 pesos. So medyo mahal. And check na lang natin sa mga susunod na araw. Lalo na ngayon, wala kasi tayong dinner ngayon eh. So, ang available lang puro pizza, parang chicken filet yun, parang ganun. So, pag-iisipan ko na lang pamaya-maya. Okay, bago natin tapusin tong gabi natin at matulog, is gusto ko muna sabihin sa inyo at i-share sa inyo kung ano yung mga naging ganap natin sa mismong Almaty International Airport going here sa Dushanbe International Airport. So, from there sa Almaty International Airport, alam niyo, hindi ko in-expect na ganun kaonte and almost walang tao, ganun. Though may mga tao, pero hindi guys, ganun kadami talaga. So, nagpunta ako doon ng maaga-aga para baka mamaya biglang mahaba yung mismong pila sa check-in counter, sa mismong immigration, sa mismong security check, ganyan. Though wala guys, pila talaga. Like parang ako lang yung dumadaan ganun. And also, smooth yun sa check-in counter, yung sa immigration smooth din. Though doon sa mismong security check, napaka busisi, ganon. Like, chine-check nila lahat. Pina-on pa yung camera ko, pina-on pa yung laptop, binuksan pang ganyan yung bonnet ko kasi doon nakalagay yung camera, ganyan. Tapos, tinignan pa nila yung portable bidet. Tapos, yung mga iba, power bank, chinek, ganyan. So, lahat talaga ng laman. Tapos, guys, ginagalaw nila yung bag. Like, pinasok nila yung kamay nilang ganyan, binusisi, lahat ng zipper, binuksan. Sa kanila ko lang nakita yung ganyan kabusisi. Parang ang pinaka mabusisi before na na-encounter ko is sa Macau. Tapos, next ito. And ito yung pinaka, ganon. And after nun, edi nakapunta na sa boarding gate. Okay naman, ganyan. Nung nakarating na dito sa mismong Tajikistan, okay naman. And ang parang pinaka na-shock lang ako guys is yung doon sa mismong immigration counter. So ito, may pinicture ako doon, nakatalikod naman yung mga tao. Doon para lang ma-imagine nyo. At hindi pa yan yung pinakabuo is super dami talaga. Di ba usually sa atin sa Pilipinas is isang straight line or kapag ka nagkakagulo sa atin sa immigration is dalawang line, ganyan. Or minsan maximum of 3. Pero doon po, parang nasa concert grounds. Ganun. Parang nasa concert grounds. Yung iniisip ko, una na-shock ako. Nung nakita ko, sabi ko, hala, paano ako dito makakalagpas? Tapos tumingin ako ng ganyan sa parang left side yun kapag ka nakaharap doon sa immigration, meron nakalagay doon na CIP Lounge. Okay? CIP Lounge, hindi VIP CIP Lounge talaga. And tinignan ko ganun, may nakalagay doon $30 na bayad. Tapos nakalagay doon, makakapass ka na sa passport control, makukuha mo na yung luggage mo, dadalhin nila sa'yo, hindi ka na pupunta doon sa mismong belt. Tapos, lahat. Tapos may free wifi, may toilet, ganyan, may lounge access. So, nung inano ko, tama ba intindi ko? Kasi nakalagay mapapass na yung passport control, ganyan. Tapos, parang, ang intindi ko is parang VIP access, fast track lane, ganun ang nasa utak ko. Which is tama naman pala ako. Pero kasi guys,
medyo nakakalito kasi Russian ang mga salita nila dito. Yes, Russian po. And even dito sa hotel natin, Russian yung mga salita nila. Nung nandun, natakot ako nung una kasi ang nangyari, sinalubong ako ng mismong staff. Syempre, solo traveler, may takot din ako kahit paano. Yung hindi ko din siya maintindihan kasi nga Russian. So, English kung sinabi ganun. VIP lounge or CIP lounge, sabi ko ganyan. And yung passport, sinasabi niya ganun passport, kukunin. So, binigay ko ganyan yung passport ko. At nagulat ako after ko ibigay yung passport ko. Is biglang kinuha ganyan, tapos biglang umalis, guys, kasama yung boarding pass. Nasyak akong ganyan. Nasyak ako nung biglang kinuha kasi walang introduction na I will ganyan or kahit Russian man lang. Introduction talagang kinuha. Tapos pinaupo ako doon sa mismong lounge. Tapos, ang nangyari is yung mismong tao doon is lumakad papunta dun sa immigration. Pinatatakan yung passport natin. And after nun, meron din kumuha ng mismong ano tawag dito? May kumuha ng mismong maleta natin papunta dun sa mismong lounge. Kaya, kumbaga, in short, talagang VIP lounge talaga siya. Pero CIP lounge yung tawag. And fast track talaga yung mga services na in-avail natin. Which is $30 siya. And also, wala din po akong ganung pera. Okay? Buti na lang, meron ako natira na 20,000 tenge. Okay? So, yung 20,000 na yun, pagka kinonvert siya, almost $37 siya. Sabi ko ganun, okay, it's okay. All yours. Sabi ko ganyan, keep the change. Sabi ko na lang na ganyan. Kasi ayoko nang magpapalit. Kasi ang sabi, parang pupunta ako dun sa labas, magpapa-exchange pa. Guys, dadaan ako dun sa parang napakadaming tao pa, ganyan. So, sabi ko, it's okay. Keep the change. Ganyan. So, in short, okay naman yung service nila. Yung additional service nila yon. And, okay. After nun, is may nag-alok sa akin, do you want me to bring you to your hotel? Sabi ko gano'n, no need because meron ng airport pick up yung hotel natin, ganyan. Pero kinuha ko na lang yung number niya kasi ang mura, guys. Ang mura ng mismong mga services na sinasabi niya kapag city tour, ganyan. Tapos yung outside city tour, parang ang sinabi lang niya is $90 or $60. Though hindi ko alam. Pero yung number niya ilalagay ko dito just in case kung magpupunta kayo Tajikistan, pwede niyo siyang kontakin. Napakabait. Napakabait na nag-assist sa atin na yun. And also, meron sa atin nag-assist na magaling mag-English na isa. Kaya lang, hindi siya talaga airport staff, kundi bodyguard siya ng VIP doon, which is Chinese yung VIP na yun, tapos bodyguard siya. Tapos natuwa siya kasi meron siyang close friend na Pilipino. Tapos sabi ko, Pilipino ako. So, swerte lang talaga na encounter yon. Kaya meron nagtatranslate sa atin na English, nagtatranslate sa Tajik, tapos Russian, ganyan. And yun, so far, okay naman. Wala naman naging problema. Ang pinaka na-shock lang ako sa moment is yung napakadami talagang tao sa immigration. Guys, isipin nyo kapag ka-concert grounds, walang linya, talagang dikit-dikit yung tao. Ganun po talaga. Ganun talaga, walang halo o ito, ganun talaga yung nakita ko. Like, yung Tajik passport holders, all passports, tapos yung mismo diplomatic, ganyan, crew, lahat talaga. Kumbaga, hindi organized yan. Sige, sabihin ko na yung term, hindi organized gaano. And after na, nakalabas na ako sa arrivals hall, meron doon ATM, pinakita ko naman na sa inyo. Nag-withdraw ako doon ng, magkano ba yung withdraw ko? Worth 2,000, solo me. So, after ko mag-withdraw is dinala na ako dun sa mismong labas. And after nun, pinick up na rin ako ng mismong mag-pick up sa atin. Tapos dinala na tayo dito. At ito na yung nangyari. So far okay naman. Ang swerte lang natin kasi nakita natin yung mismong lounge na yun. Kundi guys, feeling ko until now, wala pa tayo dito. Talagang totoo po, napakahaba talaga ng pila. Ang haba talaga. And I think if ever kayo, kung pupunta kayo dito sa mismong Tajikistan, sa Dushanbe, is mag-alat kayo ng $30 para mag-access na lang din kayo sa fast track. Open siya for all. Additional services yon. Kasi tinanong ko, is this open for everyone, right? Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, yes. Oo. So, yun po. After nun is, ayun, dinala na nga tayo dito. So, yun lang naman yung thoughts ko sa aking first lapag dito sa mismong airport nila. And abangan nyo lang yung mga susunod na ganap natin dito sa Tajikistan. Good morning guys! Today's another day at ngayon umaga na po here sa Tajikistan and papakita ko sa inyo yung mismong labas ng window natin. Ito po ang itsura. O, diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na para lang tayong nasa loob ng subdivision na parang residential area. So, paano tayo ngayon maglalakad-lakad dyan, ganyan. Yung ang cute ng garden sa ibaba. Tapos doon may upuan doon sa side na yon. Tapos ito, yung mismong parang car park nga lang. Tapos doon yung pinto. I'm so happy dahil ngayon po ay city tour na natin. And yes, nag-avail tayo ng tour sa local
travel agency dito. So, sa susunod na vlog ko yung papakita sa inyo. Dito sa vlog na to, isasama ko dito yung mismong breakfast buffet area para makita nyo. So, ngayon, let's go na sa ibaba. And then, yung itsura ng labas ng ating hotel. As you can see, meron dyang upuan. Tapos, ito yung mga rooms. Nakabukas yung ilaw na yung pagkagabi. Ngayon kasi umaga na. So, yung mismong breakfast buffet area nasa basement. So, dito yung breakfast. Let's go. And ito, oh, diba? Wow! Grabe guys! Nasyak ako. Tignan nyo kung ano yung breakfast. Tanan! Napakadami. All for me lang ba yan? Or for sharing to? Kasi meron din dun sa mga kabilang table. So, may bread dito. Meron yung parang meat. Meron dito parang french toast. Meron dito mga pastries. May butter. Ito, hindi ko alam kung ano to. Tapos yan, diba? Meron dito cold cuts. Guys, kinonfirm ko sa staff. Oo nga daw, atin lang daw to. Napakadami naman, hindi ko kaya. Ang dami. O, diba? Nakakatuwa. So, ngayon, ang gawin natin, ito, kumain tayo nito. Ito yung parang unang kumukaw na attention ko. So, bread siya. So, hindi ko alam kung ano yung laman. Pero meron din yung sa mga guests sa iba. Tapos, tinanong ako kung anong egg ang gusto ko. Sabi ko, sunny side up. Yeah, thank you so much. You're welcome. Rockmet. Rockmet. Yan. Hindi ko alam kung ito parang chicken siya. And then, bread. Ito muna tayo. Ah, tinapay siya na merong egg. Ganon. Na merong mga parang glass-glass. Na ewan ko kung ano yan. Sarap. Do malamig. Ano masarap? Ito pala guys, fried cauliflower. Thank you. Oh, there's a sausage. Yes. Egg. Thank you. Ayun, bagong lutong egg and sausage. Galing nga dalawa yung serving nila agad. Gusto ko yan. Lagyan natin sauce. Ay, ganito yung kanila. Ano to? Wait, nasusungan ako. Paano? Ay, ang galing ganito. Okay, we're done na dun sa breakfast buffet area. Ngayon po, gusto ko sa inyo i-share yung aking quick review about dun sa mismong breakfast area. Okay na okay siya ha. Don't get me wrong. Kaya lang, in-expect ko buffet. Pero okay lang naman hindi buffet kasi parang mas maganda din ang nangyari sa atin ngayon, which is merong mga plates na nasa harapan ng table mo at doon kukuha ka. Like, sa atin daw yun. Like, ganun. If ever kayo kung pupunta kayo dito, parang solo nyo isang buong table. Ganyan. Or baka mamaya kasi hindi ganun ka-full yung mismong hotel. Kaya hindi breakfast buffet levels. Ganun. And i-rate ko siya 9 out of 10. Perfect naman siya for me. Almost perfect. And wala naman ako nakitang ibang kakaibang parang hindi magandang tignan, ganyan, o serbisyo. Kasi ang babait ng mga staff dito. If ever guys, kung gusto nyo mag-check-in dito, yung link ilalagay ko sa ibaba. Also, you can use my code, PaulIvanClub, para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. At ito, tignan nyo, napakalaki niya. Ano siya? It's giving homey vibes. Ganun po. Okay? And napakalapit ito sa mismong Dushanbe International Airport. At malapit din to sa mismong city center. Okay? So ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang binili naman natin na eSIM. Kasi bumili ko ng eSIM ngayon lang dahil wala akong mahanap talaga ng for Tajikistan lang talaga. Kasi nagdala talaga ako ng phone na extra. Kasi ang ini-expect ko, parang hindi eSIM ang mabibili natin kundi physical SIM. Kaya lang doon sa mismong airport nila, wala akong nakitang nagbebenta. And ang nangyari, okay, kailangan ko na. Last resort ko na, bumili ng eSIM online. And napakamahal so far ng mga nakikita kong eSIM. Umaabot guys ng 3,000, 4,000, 5,000, ganyan. Sa Tajikistan alone yun ha. So ngayon, ang ginawa ko, nag-check ako. And nakakita ko again sa trip.com. So ilalagay ko dito yung mismong name ng mismong eSIM. At global siya. And yung mismong eSIM na yun, available siya sa iba't ibang parte ng mundo. And depende kung anong ilang capping ng gig, ganyan. So, atin, 2 gig per day for 3 days. So, ang mismong price ng ating nabili ay 1,201.76. O, diba? Medyo pricey siya. Kaya lang, ito na yung cheapest so far na nahanap ko. Kaya if ever po, kung gusto nyo is, again, yung link ilalagay ko na lang din sa ibaba. And, yun lang naman ang kaganapan natin dito sa vlog na to, na i-explain ko na sa inyo lahat. Kasi sa separate episode ko na sa inyo papakita yung Dushanbe City Tour natin. Ganyan, nag-book tayo ng private tour. Bakit? Dahil, sabi ko nga sa inyo, wala ditong mga parang Grab, Uber, Yandex, ganyan, na pwede nating sakyan. Yung taxi nila is wala din gaanong nandito sa hotel natin. And, aside from that, alam niyo yun, parang iniiwasan ko din mas scam para fixed rate na.
And mura lang naman halos yung mismong tour natin. Yung tour natin, ano lang, 100 USD lang. And iikutin na natin yung mismong city center. And abutin na siya na hanggang mamayang tanghali. Kaya okay na rin siya for me. At least, ma-explain na sa ating mabuti yung mismong lugar at dadalhin tayo sa isang magandang Tajik restaurant. Which is yun yung gusto ko din. Okay? Abangan nyo lang guys ang mga susunod kong vlogs dito sa Tajikistan. And again, if ever kung meron kayong tanong, feel free na tanongin ako sa aking social media accounts. Or dito sa comment section, pwede din naman. And ito po yung username ko. Ilalagay ko dito sa screen. Again, ay Matigasan po. So, yun lang. Thanks!